Isunod na ito, mga igsoon, ang pag-introduce sa itong mga panelist. Unahon ako ang sa side sa Seventh Adventist, tungod kay sila ang una, based sa itong toss coins, sila ang una nga mo present karon sa unang stand. Brother Dritz Luares, paliog tindog brother, para may ilang kastanan. Ang Facebook ni mo, Dritz Luares Japon. Kay manan mo follow mo na sila. Brother Dariel, simply doon mo, brad. Villanueva, imong Facebook, Dariel Japon profile. Okay. Brother June de la Piña, imong Facebook, Timbangan sa Tarungan. Okay. So tulo lang mo diya. Okay. Sa pikas habig po sa mga kaigsunan na to sa Roman Catholic Church, I want to introduce to you number 1, si Brother Paul San Pablo Alima, usa ka Catholic Crusader or membro sa Catholic Crusader Ministry. Brother Paul sa pikas side. Samtang si Brother John O. Juna Matre. Brother John, ayan. Sunod si Brother Eric Romero. Na si Brother Eric? O niya si Brother G.R. Ranyola. Ranua. Okay. O si Brother Stalwart. Kailan na ng tanan. Inyong mga pages ninyo. Napo mo yung mga page, no? Sige. Sugda na to mga kaigsunan. Pinagi sa pagtawag sa presensya sa Ginoo nga magpatunga karon dinhi sa paghimo na to nga dialogue. Doon na tayo himon nga duha ka pagampo. Unahon na to pagtawag mga kaigsunan si Sister Arlene Bascos. Usa ka katikest. Sister, please come over. Gihangyo na ko ang tanan sa pagtindog. Magampo ta sigon sa atong pagtuo, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gamhanan, balaan ug mahigugmaon na mo nga Dios among langit nung amahan. Nagadayeg nagapasalamat kami kanunay kanimo, kay ikaw man ang among Dios nga maluluyon, ang among Dios nga mahigugmaon, ang among Dios nga manggihatagon, ug labaw sa tanan ang among Dios nga mapasayloon. Pasaylua kaming tanan sa among mga kakulangan, sa among mga kahuyangan ha kanimo amahan. Ug ani kami karon imong katawhan, imong mga alagad, aron sa pagtuon, pagtuki sa imong mga balaang pulong nga diin imong gibilin kanamo. Giyahi tuluy ang amo ang mga speaker karong buntaga, ipadala ang imong balaang espiritu nga unta ang kahapsay, kalinaw, panaghiusa, pagsinabtanay ug ang paghigugmaay maoy maghari sa matag usa kanamo. Amahan, wala gayud kami mahimo kundi pinaagi kanimo. Busa among isalig ug itugyan kanimo ang tanan, kay ikaw lamang gayud ang among dalangpanan. Tabangi panalipdi kami sa kanunay, sanglit nagasalig lamang gayud kami kanunay kanimo. In the mighty name of Jesus we pray, uban sa pangama sa among mahal nga inahan, ang Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa habig sa Seventh Adventist, may I call Brother Tata to lead us a prayer. Atong idukos, atong ulot pagpadayon. Langit nung amahan, Dios namo sa langit, salamat kayo Ginoo nining matahom nga kabuntagon. Sa imo ang paghatag kanamo og maayong panahon, tagsa-tagsa ka maayong panglawas, nakadangat kami ning lugar sa tagom nga puno sa panalangin. Nining takna Ginoo samtang magasugod ning mga dialog, ang imo untang gugma mo imong patigbabaw. Panalangin niya ang matag habig nga mulutaw ang mga bulawanong mensahe nga madungog nining palibot nimong binyo nga ang imuhang ngalan mooy mahimaya o ang kamatuoran mulutaw mooy magagiya kanamo samtang kami nagakinabuhi nagapaabot sa imong ikaduhang pagpadayag. Pasayloan mi sa mong mga sala sa pulong sa buhat ug sa nahuna. Kining tanan namo ginapangayo ginapasalamatan amo kining pagkadawaton sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Please sit down, mga igsoon. First of all, I would like to thank you again for joining me this great dialogue. It's a blessing to come together to share our thoughts, guided by respect and faith for one another.
As Proverbs 27:17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So I look forward on learning from you and growing together. I would like also to emphasize the main reason why we have this kind of dialogue, because one of this panel is telling lies and one is truth. Either the Catholic Church is truth, the Seventh-day Adventist is lie, or the Catholic Church is lie, and Seventh-day Adventist is wrong or right. That is why, let's open our mind. Dili ta kinahanglan mahimong prejudice sa tanan nato mga speakers. Abrihan nato hunahuna, gamito nato atong pagka-intelihente aron doon na tayo benepisyo nining dialogue. Kay kung nianhi ta dinhi nga doon na tayo dalagdaan nga mga idea, why pulos kining maong dialogue mga kaigsunan. So let's open our hearts, let's open our mind. Atong sugdan, mga kaigsunan, ang atong friendly dialogue between Seventh-day Adventists and Roman Catholic Church. Atong palapakan ang Ginoo, mga igsoon. Unahon ako, dinhi sa habig sa Seventh-day Adventist, pinaagi ta toast coins. Akong unahon karon sa pagtawag ang ilahang panel member. Brother June De La Peña. Mo'y na mayong buntag magigsunan sa ako sang mga kaubanan diri sa panel sa Trimedia o gyapon sa panel sa mga CFD. No? So mo ni ang first time nga dialogue nga nahimo sa Tagum o atong ipanikamutan nga mahimo ni siyang kanang peaceful nga o kabildo ay tungod sa balaang kasulatan. Okay, mga igsuon na ato namang nahibalaan unsa gyud ang pamatud-an. Sa among bahin, sa among bundok, ngano nga adunay pangalan nga Seventh-day Adventist. Okay. So, ngano kaha nga adunay may ginganlan ang pundok na mo Seventh-day Adventist. Tungod kay gikan sa pulong na Seventh Day nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist gikan nakuha na sa word nga Advent nga naghulugan og waiting for the second coming of Christ. Mao nga ang tanan nga nagapaabot ni Kristo tawgon siya og Adventist kon Adventista. O niya kung napahulay siya Sabado, tawgon siya Seventh-day Adventist. O na siya ang informasyon sa publiko kung ngano nakuha og namugna ang ngalan nga Seventh-day Adventist. Now, usa sa mga ilhanan, no, tungod kay kung imong tan-awon sa balang kasulatan sa Biblia, kung basahon nimo diha sa Matthew 16 versikulo 18, walay dimension diha nga pangalan nga gitukod ni Kristo. Matod pa diha nga sultian ikaw nga ikaw mo si Pedro o sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niya. Mao na nga kini nga bersikulo giilugan sa dagkanilain nga mga pundok. No? Sa unsang punduka ang mubarog, dili malimtan ang Matthew 16:18 sa pag-prove nga sila mao'y tinuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo or matuod nga iglesia. Apan tungod kay walay pangalan gibutang diha, niya ta igsuon sa gitawag nga mga ilhanan kun mga timaan sa pag-ila nga kanang punduka tinuod bagdili, di ba? So adunay warning si San Pablo nga ang iglesia daw nga moangkon nga siya mo'y tinuod nga iglesia adunay basihanan. Unsay basihanan nato tan-awon ang Efeso 5 bersikulo 27. Ningon diri aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag nga sa katahong nini nga walay buling og kunot o bisan unsang sulusama nini nga mga aron mabalaan siya og dili masaway. Ang buti pasabot nga ang matuod nga iglesia kung ikaw moangkon nga tinuod kang relihiyon, tinuod kang bundok atong panigkamutan nga ang atong mga doktrina o kinaiya dili unta ni masaway. Mao na giingos bilang kasulatan makaigsunan. Now, ang Biblia naghatag nato og impormasyon unsaon pag-ila ang tinuod nga iglesia. Sumala pa sa Panarayag 14 bersikulo 12, ningon dito nga mauni ang katawhan sa Dios ang mga tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang buti pasabot nga adunay ilhanan kun timaan nga kanang punduka tinuod na kung iyang gitudlo o gipatuman sa mga tao or giwali nga adunay balaod nga tumanon. Nga naman tungod kay kining balaod nga tumanon igsuon, ilhanan siya nga kanang punduka tinuod na kung nagtuman na og balaod. Ikaduhang punto mao nga unsang balaod rapod.
Deuteronomio 4 versikulo 13. Niingon ang bersikulo nga Moises kadtong nasulat nga napulo kasugo sa duruha ka papan nga bato ipatuman ni sa tao. Sa sato pa kun ang imong pundok karon or ang pundok nga tinuod naghatag og nagpamatuod nga adunay sundon nga sugo. Unsang sugoa? Napulo ka sugo o naapay mga sugo diha nga tumanon bisan pa kun wala pa sa napulo ka sugo na sulat. Okay. Now, ato nahibalaan nga kung naa gani magtukod, naapoy tinukod. Unya kung ang tao o kinsa may nagtukod, si Kristo ang nagtukod. Karon unsa may kinaiya ni Kristo, o kung siya may nagtukod, si Kristo usa ka Hudiyo. O unsa may kinaiya ni Kristo magkaigsunan. Kung sumala pa sa atong mabasa, ingon diha nga matag adlaw Sabado, si Kristo muadtog simbahan sumala sa iyang nabatasan. Nga sa ato pa kung ang nagtukod igsuon mo adtog Sabado kada Sabado mo adtog simbahan, imposible pod nga ang iyang tinukod di pod mo adtog simbahan matag adlaw Sabado. Nga naman, Juan 12 versikulo 26, ningon dito, nga bisan kinsa ang moalagad nako, sundalan ko ninyo. Asa ko mo adto sab ang akong alagad. Karon kung moingon tang tinuod tang pundok atong tan-awon unsa may batasan sa nagtukod kinsa man ni siya ug unsa pay sundo nato sa mga pamahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan. Okay. So, dinay suon nga kabuntagon gitagaan talambog informasyon sa pag-ila sa tinuod nga pundok nga adunay doktrina nga ipatuman ang napulo ka mga sugo mga igsuon. Karon sumala pa sa Lucas 16 ng ibasa matag Sabado matug simbahan ug usab ang membro sa nianang tinukod di pud pwede matug laing simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw ra pong Sabado. Mao na nga kung imong tan-awon ang balang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag nagtudlo diha nga ang adlaw Sabado mo'y timaan sa katawhan sa Dios ug bisan pagani ang pagsimba sa bagong langit ug yuta girekomenda ug gitagna na ni propeta Isaias nga kana adlaw Sabado. Ang tanang maluwas ang pagsimba igsuon adlaw ng Sabado. Isaiah 66, 22 ug 23. So, duha mi kadi amo ning gibahin mga igsunan. So akong ihatag ang panahon ni Brother Daryl alang sa pagtiwas sa 20 minutos. Bueno, mayo nga buntag sa tanan. Mayong buntag. Murag hinay man. Mayong buntag. Adunay usa ka panultihon nga nagkanayon. Num putis is easy deuteronom, quinsib is easy veritas. Santificalos into verdad to palabras is verdad. Walay pangatarungan nga mulungtad kon kini dili magsukad sa kamatuoran. Bueno, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kini nga layog sa katarungan, dugay-dugay na ni na si Piha. O niya, nagpasalamat ko nga nakatulog-tulog yun mo din sa ato nga Vimeo. Now, ang atong gihimo ron mga higala, usa ka comparative study. Now, ang topic, Iglesia por Iglesia. Ang among trabaho ron, ang pagsulti ra gyud ninyo sa tinuod. Unsa among trabaho? Unsa among trabaho, James? Ang pagsulti sa tinuod. Unsa isulti? Wa gilabot ang bakak ining orasa sa kabuntagon. Sa Sakarias 8:16, nag-ingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuod nganha sa inyong isig ka tawo. Unsa isulti? Unsa isulti? Sumala sa mabasa ang tinuod, ang tinuod. Now, mo nang ligon ming mo pabarog sa tinuod. Nga naman. Basta dunay tinuod, doon na po'y bakak. Dunay magpamatuod, doon na po'y magsupak-supak. O na nga, mo pamatuod, mi nga ang Seventh Day Adventist, mo gyud tinuod. Amin ba? Adi man mo amin, ning atong mga bisita ko. Amin po, no? O sa ramanta kang Kristo. Mamalakpak, rago tatanan ni mo, rag action mag kapakapa. Dili ta mga suko ini. Comparative man eh. Ang among gipresentar karon, inyo pong analyson diha. Pagkahumana mo present, ang among mga pinalanggang mga CFD, sila na po mo present. Ato ra gihapong pamalandungan kung asa gihawom sa Biblia. Tinaw dili. Hinaya ay mura mag-alanganin ng uban. Mo ni atong trabaho. Now,
Ang Mateo 16:18 mauni ang pundasyon sa tanan nga mga sikta, tanan nga relihiyon nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Dinhi sila manukan. Dinhi manukan. Ilunggan na ining teksto ha. Pagkahuman, di kay kaoyon, debate. Nausa! Ato ragong basahon. Magpakitabang ko ninyo mga kaubanan nako be, nga grupo sa 3 Media. Mateo 16:18. Atong basahon mo nang muhangyo gid kung doon ako itigbasa. Okay. Atong basahon. Kon unsa gyud ang mabasa sa Mateo 16:18. Okay, atong ipabasa. Matius 18, nakarayon diri. Og sultian ikaw Mos Pedro, og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntog niya. Laliman ka arong pagkasultiha? Pedro! Sultihan ta ka. Ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong iglesia. Wamingon si Kristo. O Pedro, ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong mga. Kay kung mga, plural. Daghan. Tinood dili? Tinood ba? Sa English, mingon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Wa siya mingon, Peter, upon this rock, I will build my churches. Tinood dili? Wa siya mingon churches. Mingon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Singular. Sa ato pa, sa 22,227 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Securities and Exchange Commission o sa right tinuod. Ang uban, babay, o sa may tinuod. Ingon siya, tukuron ko ang akong iglesia. Naay pangalan? Nabay pangalan. Waoy! Anhitas Grego. Naunsa man ng trabaho. Kay sa New Testament, bantay ha? Sa New Testament, ang original nga pinulungan nga ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohanon, ilabi na gyud ni Ginoong Hesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Ingon mga igala dinhi. Kini siya mga igala Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon mga igala kay mao man ni ang ato god nga pasukaranan o kini sa bagong tugon dinhi na gikotlo ang mga translation. Kay dunay mga translation, basig dunay translation ba nga manglupad nga dili konektado sa original nga Grego. Aw. Di na pod na pwede. Ha? Di na pwede. Kuan ragog ko ikay ragog ko sa ni Aldredre sa iyang. Okay? Okay, dire ra kini iyang. Okay, dara. Kinsay nagsuat ini. Ha? The Interlinear Greek English New Testament. Kinsa? Si Alfred Marshall. Atong patugan ng Mateo 16:18, iukab ko. Atong basahon sa makadiyot, ang Grego. Kay mauni ang pinakauna mga higala nga o original sa bagong tugon is Greek. Kanang uban, mga translation naman na. Kung doon ay mabasa nila nga nag-claim na sila mo itinuod ay mabasa, okay na, basta muhaom sa original. Pero di mo haambron, o nag-iingon, di na pwede. Mateo 16:18. Naadi sa likod, kinagpilit, dari. Ay ko ako kusalang kapapil. Nagpilit. Ato, okay, dara. Ingon siya, Mateo 16:18. Taoran na tog antipara. Kago disoy ligo, otiso Petros kay ipitaw dito Petra, oy gudumiyo, moten iklisya. Kung atong subayon dre, dili iklisya sa mabasa iklisya. Singular gihapon may gala, wala ra gihapoy pangalan. Karon, nganong mikliman nga ang Seventh-day Adventist tinuod, tungod kay ang nagtukod si Kristo. Kinsay nagtukod? Sa usa ka iglesia, ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kining Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud. O nya nganong tumok-tumuan man. Walay Seventh-day Adventist dinhi. Nawala. Diri nga side B mo rago man katubag. Naay nabasa? Wala. Sa Grego, way nabasa.
Kung doon ay ubang sikta o relihiyon, nga moingon nga, pilan lang? 5 minutos. Kung doon ay ubang moingon nga, amo amoy tinuod, mabasa sa Mateo 18. Atong subayon sa Grigo, kung sa Mateo 18, kung mabasa ba diha, ang imong gipasakupan. Kung wala gani, ang imong gigamit nga translation, butlog. Butlog. Kung mogamit kag translation nga di haom sa original, butlog na. Fig. Salamat sa 5 minutes nga nabilin. Mauna nga, ang gihatag ni Ginisos siyang iglesia, attitude, karakteristik. Maayong balita, Biblia patabang ko mga kaubanan. 18 pamanta, di ba? Mateo 18. Atong yarangkada sa 19. Mateo 18, 19. Atong ambakan ang 19 kay naman ta sa 18. Parang maklaro. O niya, kamong mga audience, pagtigo mong daghang pangutana ninyo kay, Okay, ato sa ipabasa. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinis yuta, idili usab dito sa langit, o ang imong itugot dinis yuta, itugot usab dito sa langit. Karting nindota, oy, karting yung nindota. Ang iglesia, nagitukod ni Ginoong Hesus, dili ang pangalan maoy ilhanan. Pangalan? Pangalan ba? Dili. Unsay gihatag ni Kristo? Ingon siya, ang akong ihatag din he. Yahweh. Yahweh. Ay, napil pong Yahweh. Ayun siya, ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang matuod nga iglesia, dunay gipangdili. Hasang klaro ha. Unsa siya? Dunay gidili. Pero wala gani gidili ang imong ipasakupan karon. Dili na maoy tinuod. 2 minutos. Doon na po gidili nga gamay ra pod kaayo, di gihapon na mo'y tinuod. Ang tanan nga gidili, gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, doon na gidili gani, maunay ilhanan sa matod nga iglesia. Usa na niya na, usap sa bagong tugon, ang pamatasan sa magtutukod nga mao si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, Lucas 4:16, sumala siyang batasan. Kada adlong Sabado, naa siya sa simbahan. Muna nga ang Seventh-day Adventist, maayag yung pagkahaong, maayag kaayong kami, makaangkon yun nga, ang Seventh-day Adventist, maugay haong sa gituko ni Kristo nga iglesia. Muna nga, atong pasalamatan ang tanan, no? Nga di akaron, aron makadungog sila sa mga presentation. Onya kay ang nabili nako nga minuto adunay 1 minute, no? Mo na mga igala nga gikan gyud sa original, ang karaang tugon palang daan. Ang doctrine sa Seventh-day Adventist nag-exist na hangtod karon nga panahon sa atuwa nga presente. Mo na may igala nga ang Seventh-day Adventist mao ni siya ang iglesia nga nagsunod gyud sa kabalauran sa Ginoo og nagsunod sa iyang mga doktrina tungod kay kini nga iglesia, sa daang tugon palang daan, gitawag nga na iglesia daang tugon, gitawag siya kahal sa daang tugon sa Old Testament, sa Hebrew kahal, nana, gitawag nga iglesia sa kamingawan mga higala, nana. Pagabot sa bagong tugon, gipalig-on na lang ni Ginoong Hesus. Okay, mga higala. So, murag no more time naman siguro. 29 seconds. Muna may higala nga, ang atong himuon karon, kining usa ka dialogo, usa ni kaminsahin nato nga mapamalandungan nato kay ang iglesia nga gitukod ni Ginoong. Number 1, iyang gipakita mga karakter sa iglesia. O kanang karakter sa iglesia, mo'y karakter sa magtutukod, mga higala, mga kaigsuonan ko. Una nga nagalaom ko na kamo niya. Okay, time is up. Okay, salamat. Salamat kayo sa panel sa mga igsoon nato sa Seventh-day Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa atong mga igsoon sa Roman Catholic Church. So daghang salamat Mr. Facilitator o sa atong timekeeper. Sa duha ka mga amigo nato nga mga sabadista nga nagpabarog sa ilang simbahan, sa tanan nga mga Seventh-day Adventist o sa tanang mga Katoliko, mga laing tinuhan,
ang among kanasing-kasing nga pagtimbaya kaninyo mayong buntag kanatong tanan. Kini nga dialogo doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa ba sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church. I hope nga sa atong pagpangamauli, madala nato ang nagbuntaog nga kamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Ako unang basahon ang mismong basahon sa Seventh-day Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, Numero 12, Disyembre 1928, pahina 29. Paminawan ninyo kung unsa ang gipamatuod sa Seventh-day Adventist Church sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Unsa may giingon din The Apostolic Christian Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine in AD 321. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan nato Ginoo. Mismo ang akong kaatbang mipamatuod ngang gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na'y paglaom ng Seventh-day Adventist mahimong tinukod ni Kristo nga naman gipamatud-an sa ilang basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa ilang gold white kay wa naman siya puruhan kay ang gitukod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa nga espidno, bisan mo abot pa sa Pluto, di gyud ka pruybang Seventh-day Adventist, maong ilan na lang. Di mailhan, nagtuman-tuman ko no sila. Uy, kung ang basihan ang pagtuman, way laing tinuod, kung dili ang Judaismo nga relihiyon, kay sila ang gisugo. Naghatag sa og palasyos nga argumento. Nga kuno si Kristo misulod sa sinaguga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan pod na sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kay kung mao ka na, ngano man nga si Bacalares miadto man sa Israel, wa man mosulod sa sinagoga sa mga Hudiyo. Nganong miadto man sa apartment? Kung maunay argumento usa ka na kahaguka ug huyang nga argumento ay ipatuon nato nga gitukod ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. Unsay prueba? Dinhi sa Lucas kapitulo, basahon nato. Nga wa gyud makatunong sa argumento kining atong mapinangga. San Lucas kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, stop sa nato kadiyot. Kada brother na reklamo ang kwan, pikasay? Objection lang, Mr. Facilitator. Klaro man kayo ato ang gisabutan kagania. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo, imong pamatud-an. Yes. Dili ang Seventh-day Adventist may gamito nimo. That is the rebuttal speech, Mr. Facilitator. Kung dili nato na siya mapugnan, walay kalainan sa rebuttal o sa affirmative stand. Okay. So I beg to object, Mr. Facilitator. May comment, sir? Okay. So maobitaw, nagigamit nako ni inyong basahon, nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagpruiba? Nga ang akong iglesyang gibarugang tinukod ni Kristo, kay bisan ganang inyong basahon nagpruiba man ni ana. Oh, ako lang gidawat. Okay, thank you so much. Kapag ito introduction nga akong gipasionhan, nga Brother Paul Alima, with due respect, Paul Alima, I'm talking the facilitator, not you. yes. Let the facilitator, you are not authorized to respond. I'm raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Di ba na naman monitor sa ako? Okay, Yan for a naman while. ko kay... For a while. Pasabto na to. Dahil lang Brother Paul, nakastop pa atong time. Nag-raise of points ang Seventh-day Adventist nga it seems a rebuttal sa speech nga stand. Mautana ko ni Brother Paul,
Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes, yes. Okay, so Mao gyud ang akong pagbarog dinhi nga ipruiba nako nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Ngani sa akong intro, ako nagigamit ang inyong basahon mismo. Nga nag-ingon dinhi, the Apostolic Brother Paul, Christian Ancient. stop sa nato ang explanation. Gusto lang ko makipalo sa kung dito, accept man nimo nga dili rebuttal sa imo para dili to rebuttal? Oh, Stand na to sa kung imo. may gusto nila nga akong pagbabarog doon ang Roman Catholic Church, kunya ang debatal, okay ra po na sa ako. Okay. I-grant na to ang ilang Okay, hangyo. na lang ha, standby sa akin, nakakuha na itong time. Dire pa, padol dire kay ang atong mic ko sa lakabok. Na mic, na mic. Ona. Do not drop names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Alanima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Huwag kang ma-oriented sa set of debate. This is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ta mag-drop of names dire kay og mubalos mi mapugos mo. Okay. Atake ninyo. Stop. Nakuha na ako ang point, nakuha na ako ang part. Akong desisyon, Brother Paul, I respect your idea. Ganina naman nato nag-istoryahan, so let's move. Ang request sa Seventh Adventist, nga dili na nato mag-drop of names to prove. I hope, ingana po na may tabo sa inyo so unya ha? Because, kini nga kwan. Brother Paul, may I overrule? Let's go sa atong pagpabarog. Wala na. Paliw ko sa mic. For fairness, dili ta makamove kung ato ning balis-balusan, no? Dito ta sa kwan, dito ta sa pagpahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-drop of names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nahabilin is you have 16 minutes and 13 seconds. Let's go. Ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, dunay ecclesiological development. Maila nato ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay didto kini nagsumikad sa Jerusalem og buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod og usa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o makaylapon. Tungod niini, ang Ginoo mismo mibarog tupad sa iyang apostol. Buhat Kapitulo 23 bersikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausab kanako dito sa Roma. Mao nang ang simbahan dunay gitawag the roadmap of the true church founded by Christ nang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kini ilugway sa Roma. Takdo ba kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika? Perting takdoa. Nganong gusto man sa Ginoo nga ipaabot kini sa Roma? Tubag, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8, kamong mga taga-Roma, gipili kamo katawhan sa Dios, gipangga kamo sa Ginoo o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8, og diha kaninyo reperade sa Roma ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Epestes hemon en katanggilitay en holo to kosmo na ang pulong nga katahulos. Sa ato pang kabubuton sa Ginoo nga ang simbahan mahimong Katolika unsay gamiton ang Roma ngano man during the time ang Roma ang iyang scope is universal. Mo nang sakto ang giingon sa Marisa Iglesia Adventista na maingon sila the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na to, Ginoo. Dili na gayud mabangbang kining maong nagbuntaog nga kamatuoran ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Stalwart, anak man ni Alfredo Ngoho Sr. Si Stalwart nga anak ni Alfredo Ngoho Sr. na himong Katoliko. Ang pangutana sa dihang nahimong Katoliko, si Stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Ngoho Sr.? Anak siya one and the same.
Mao nga ang gitukod ni Kristo, giproybahan sa roadmap of the church nga mao kini ang simbahan nga gi-extend ngadto sa Roma. Doon na po gitawag quantitative development of the church. Kung gusto nimo matrace back ang simbahang gitukod ni Kristo. Unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28, ang mga apostoles mga unang membro sa iglesia sa Ginoo. Lucas kapitulo 1, nagpili na sa Ginoo og laing 70-72. Sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat kapitulo 2, 41-42, nahidugang na pod ang 3,000. Buhat 5:5, nahidugang na pod ang 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod nga iglesia, gidugangan ni Kristo og mga membro kada adlaw. Mao nga si San Juan, sa Juan kapitulo 7 bersikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naway makaihap, gikan sa rang kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya ro gikan sa first century. Kada adlaw gidugang membro. So ang tinuod nga iglesia, niining tuig 2025, usa na kadako nga pundok. Og way laing pinakadakong pundok nga iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa akong giprove, ang Katoliko ang adunay realidad, adunay reality ang iyang mga argumento. Og sumala sa ilang basahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan nato Ginoo. Og akong ipadayon sa atong kauban ang nahibilin nga minutos. Salamat kayo, Brad Paul, o sa akong mga former comrades, Brother Garing, Edwin, sa imong facilitate nini, sa mga kauban ako nga debater sa Seventh Adventist, salamat kayo. O sa amuang nasyonal, salamat kayo sa pagtugot. O sa mga kaubanan, labi na sa akong mga followers diya, sila bro, Jeff Australia, shout out ninyo diya. Okay mga kaigsunan, hisgutan sa atong kauban nga ang simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Onya si Brad Daryl ganina naghisgot pod og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giapwen sa atong Ginoong Hesukristo. O kinahanglan ato ning subayon kung kinsa ning Pedro nga giappoint sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nga ang simbahang Katoliko dunay gibinlan ni Kristo sa iyang pagtukod nini. Gani ang Biblia nagsulti sa gitawag og Biblia nga gitawag og the Message Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, matod pa ni Apostol Paul, remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtug-an sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtukod nining Roman Catholic na simbahan, nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon, nagpagkatao og miapil siya sa listas kasaysayan sa kalibutan. Kung moadto tag kasaysayan mga kaigsunan, mao kini ang dako nga ebidensya nga dili malangkat sa atong mga igsuon nga mga protestante. Una natong tanawon mga kaigsunan kining gitawag og Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawon mga kaigsunan ang ingon sa maong kasaysayan. Ingon sa maong kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page
nga 2,293. Matod pa. Roman Catholic Church. Mo na itong ipamatud-an karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of the one same religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of the Catholic Church. Palakpakan na ito ang Ginoo. Sulod sa nilibog ka mga katuigan, ang tanan daing mga Kristiyanos, naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahana, dunay gibilin nga Pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishop in Rome who has been called Pope. Perting nindota mga kaigsunan. Palakpakan na itong Ginoo. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gibinlan niyang Pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Scholars Encyclopedia, atong tanaw. Atong pa ni Apostol Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Hope 8 verse 8. Read the history book and see. Sumala pa sa maong history book mga kaigsunan. The church was established by Jesus Christ as a visible independent as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles, and their successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan nga imong gipasakopan, walay obispo, dili na mao ang simbahan nga gipadagyahan sa atong Ginoong Hesukristo. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles. Kini wa na atong Ginoong Hesukristo dinhi. Matod pa sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 20, versikulo 28. Atong tanaw. Ingon siya dinhi. Take heed therefore unto yourselves, unto all the flock, over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unyaw sa gingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giulaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani, sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 1, si Kristo, Pangulong Pare. Imposible po nga si Kristo, Pangulong Pare, ang iyang simbahan, way mga pare. Tito, Kapitulo 1, versikulo 5. Atong tanawon. Ingon ang ang Tito, Kapitulo 1, versikulo 5, nagibilin ko ikaw sa Krita, aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pare ang mga syudad. So kang imong simbahan, walay nakalinya nga mga pare, questionable siya mga kaigsunan. Pinadayag Kapitulo 5, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto 6. Matod pa ni Apostol Juan, gihimo kita niyang gingharian sa mga pare aron pag-alagad sa atong Dios. So ang atong simbahan, gibutang sa Apostol Pedro, isip maoy puli kaniya kay ang atong Ginoong Hesukristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan butangan og magbalantay. Busa si Apostol Pedro, puli sa atong Ginoo nga magbalantay sa maong simbahan.
O niya, pangutana, si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 1, matod pa na Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo kaninyo nga mga pari ingon nga ako pari usab sa Dios. Matod pa na Apostol Pedro, pari siya. So kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahan na sumala pa sa kasaysayan nga atong gipangbasa, si San Pedro ang unang gibutang nga leader sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay niini. Dili ba siyan mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba bag Sabado o wala? Kay kung moingon tag tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimbag Sabado. Daghan kayo mga sikta karon nga nagsimbag Sabado kinsa kay tinuod ana nila. Di ba? Napay mga sikta karon nga nagsimbag Sabado, nagtuman gyud sila sa kabubuton sa Biblia sa adlong Sabado. Na Feast of the Trumpets, na Yom Kippur, ituman nila na. They are Sabbath keeper. Ang pangutan na kinsay tinuon. Muklim ta pinaagi niini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka niini, sumala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan gitawag siya usa. Oh? Okay? Daghang kay salamat. O mayong buntag natong tanan. Okay, palakpak tabi mga kaigsunan para sa ato ang nindot kayo nga diskusyon mga kaigsunan, no? Ang stand sa Seventh-day Adventist, ang stand sa Roman Catholic Church. Ginhawa sa tagamay kay medyo nagka-tension. Doolon sa ni Brother Salwart dito kay mao ning ambasador. Ana inom sa magtubig, tubig kaog pan, tubig para mahimong okay ang tanan-tanan, no? Kana. Okay? So wa patas katunga mga kigsunan sa tuang friendly dialogue karon. Ang musunod, tagaan na 15 minutes para sa rebuttal. Pasabot na nato sa rebuttal ha. So katong gi-explain sa speaker stand, halimbawa mo rebat ang 15 lang, 15. Oh, 15. Yes. Halimbawa, ang muribat ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic ang nag-stand. So, pasabot, iyahang itakel, hisgutan niya. Gusto ninyo 50, 10 ra, ang ribatal? Ang sama sa inyo, 10 lang? 10 na nakabutang 3. So, okay mo, 10? Tulo. 10 lang daw, kay moragting paniod to na po. Kung dili ni matapos ron, padayon na ito magkaon. Okay. So, balik ko na to ha. Pwede na matandog ang ilahang kwan, pwede na mo drop og names, pwede na mo tandog sa ilang mga write-ups, sa mga writings, sa ilang mga books. Di pwede ang names. Okay, dili maayo no? Okay, sige. Pero yun nga gwapo ka, di ba na pwede. Gwapo si Dritz. Basta appreciation. Okay. So, ready na? Okay, kung ready na, ang atong rebuttal nga 10 minutes, ihatag na ito mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist. Your time starts now. Okay, mga tubang iko sa atong mga higalang makigsunan nga mga gwapa ug mga gwapo nining nga buntaga. Adunay kasabihan makigsunan nga yan himi tungod og alang sa kamaturan. Muli gud mi makigsunan nga dalag hapon ang among kamaturan. Katawa ya makigsunan. Ang doon na tayo 15 minutes nga rebuttal. Excuse, stop sa kaditong time. Ikson, bago rata nagsabot nga wala tayo kantsawanay ha, palakpak lang ta. Atong gihangyo ang mga Roman Catholic ug mga Seventh-day Adventist nga kini nga debate dili ni siya kinansyaway. Ayaw dadayin yung batasan sa plaza. Dili, sorry. SDA, Roman Catholics, ayaw nyo dalayin yung batasan diri. Osmon ako, I have the authority to stop this dialogue. Dili ko yung paboran ako sila, kay dili ko ganang bisan Seventh-day Adventist, ayaw gid mo paghimo ana. Mga pinalanggan akong Roman Catholic, ayaw mo po yan Nixon, kay nata diri. Actually, ani tagata mo idea. Si Brother Stalwart ang naka-idea ani nga himuon ni nga ingani kanindot ang atong dialogue. So, ang tanan nga appreciation o
sabay tawag na to na mahatag na to ang Brother Stalwart. Therefore, malihog lang, ayaw mo pangkantsaw, ayaw mo pagkatawa, palakpakan lang nato or else tapuson ko ning dialogue. Okay? So, I really love this dialogue. Wala gi ko laing buot sa inyo, wala ko'y pabor po sa inyo mga Seventh Adventist. Dili na to na buhaton. Padayon ta as professionals, padayon Brother Dritz, ang oras nimo doon na kahit 9 minutes and 45 seconds. Thank you. Thank you so much, Mr. Facilitator. Dili ko magsugod, magsunan sa pagribat sa atong higala nga bago pag yun iyang gibuyan siyang baba magsunan. Medyo basa-basa pag yun ang iyang baba igsoon nga nagpamatuod siya okay lang, don't be excited, okay lang. Nagpamatuod. Bro. Dili na ta mo gamit og kanang kuan. Sa atong gisabutan diri. Ako po. Kanang Mr. Facilitator. Anything maka-offend sa imong katbang atong likayan. Walay offense basta ang gigamit nila bisag unsa nga word ang gamiton nila basta sa ilang gidiscuss ta. Pero hangyo lang ako anything nga maka-offense ngadto sa imong katbang ato lang likayan. So, Nakistop akong tayo. yes, nakastop ta. Sige, thank you. I'm stand to be corrected, Mr. Facilitator. Apo kaya natong Mr. Facilitator magsunod. Ang punto man ako makisunan mao nga bago pa niya gilitok pa. Mo buot ipasabot na ako magsunan. Ngayang gi-claim nga ang succession sa pagamatud nga iglesia gikan kuno kang Pedro. Kana siya nga claims makaisunan, that is hypothetical claims. Ngano makaisunan? Ang ilang ranggo sa ilang Santo Papa sumala sa referensya makaisunan. Sa church history gitawag kana siya Pontifex Maximus. Ang ilang Santo Papa unsa bay gitawag og Pontifex Maximus mga higala makaisunan. Supremo kana siya nga ranggo makaisunan sa pagka Santo Papa. Gikan kana siya sa pagano. Dili kana gikan sa Christians trace by the apostles mga kaigsunan. Subang karuta na ni siya nga claims. Tungod kay ang pagkasanto Papa makaigsunan ang kanang Pontifex Maximus sumala pa sa atong referensya kung gusto nilang ipabasa. Gikan kana siya sa mapigan nga mga concept Pontifex Maximus. O kana siya nga claims, wala kana siya gi-claims si San Pedro. Tungod kay ang early Christians mga higala makaigsunan gitawag kana siya servant leader. Dili supreme leader. Mula duwala mahaom ang ilang Santo Papa makaigsunan as Pontifex Maximus sumala sa early Christians nga concept sa mga leader sa iglesia. Ikaduha nga pag-refute nato sa atong kamatuoran makaigsunan. Mo na nga niyan higil mi tungod alang sa kamatuoran. Muli gin mi mga higala magsul bit gyapon ang kamatuoran bado tata. Mato pa sa atong higala makaisunan nga mikaylap katahulos. Actually magsunan yung well oriented sila sa original Greek walay exact direct diretso nga word in Greek katahulos. Inbinto na siya sa atong higala nga mga with due respect sa atong Roman Catholic Church nga mga higala makaisunan. Granting mikaylap na sila tibok kalibutan. Nag-ingon ang San Mateo Kapitulo 24. Kining maing balita, igakaylap tibok kalibutan, muabot na ang katapusan. Granting kamo na, nakapakaylap na tibok kalibutan, ngano man wala man muabot ang katapusan. Buti pasabot, piki ang pagpakaylap sa kamatuoran matud pa nila mga kaigsunan. O niya tanaw na to ang history makaigsunan in the early Christians because the book of Acts mga higala makaigsunan is a little history of the early Christians. Nga ang unang gitukod sa Ginoo nga membro makaigsunan gikan sa 12 ka apostoles Mateo Kapitulo 10. Gisundan sa mga 70 ka mga disciples Lucas Kapitulo 9. Midaghan ang iglesia makaigsunan nahimong 120. 120. Panahon sa Buhat Kapitulo 1. Unya na ay nakabig ng mga 3,000 sa Buhat Kapitulo 2. Sa Buhat Kapitulo 3, maigsunan na nakabig ang mga 5 ka mga libo. Muna matod pa sa Biblia makaigsunan.
Buhat Kapitulo 6, versikulo 7. Ang mga na-convert, ang mga nakabig dito sa Jerusalem, piltiging daghana og mga pari nga nakabig diya sa pagtuo makaisunan. Buhat Kapitulo 6, versikulo 6, versikulo 7. Anya matod pa sa atong short history makaisunan, gitawag kato siyag mga Hudiyong Kristiyanon. They are the Jewish Christians, not the Roman Catholic Christians karon. Emong tanawon makaisunan, gitawag ka na siya sa Grego nga Judeo-Kristiyanos. Buti pasabot makaisunan, ang iglesia nga gitukod sa Ginoo panahon sa unang siglo, mga sabaristang dagko. Bisan gani ang atong mahal nga birin, mga sabarista tong dagko makaisunan. Lucas 23:56. Sila sa Maria nangandam og haplas og namahulay sa Sabado. Buti pasabot makaisunan. The early Christians, even on our Blessed Virgin Mary, are Sabbatarian makaisunan. Sayop kayo makaisunan nga muklaim ta we are the true church. Nga nisulpot lang ta 1000s makaisunan. Doon ay mabasa sa atong litra por litrang mabasa makaisunan sa atong church history. Kini sa nga Macropedia Britannica, Roman Catholic Church, established 1099 dito sa Jerusalem. Ya mangangkon ta kamo tong gitukod ni Kristo, por Dios por santo mga kaigsunan. Namatod pa sa atong higala mga kaigsunan, nga gikan sa Roma, gikan sa Jerusalem, ang iglesia sa Dios nga gitukod, gitawag ka nag-Church and Jerusalem. Mga iglesia nga nasa Jerusalem. Katong iglesia nga nasa Jerusalem, muingon in taon mo nga Roman Catholic to, por Diyos por santo, makisun. Layo ras bahawat. Kung sa isda pa makaisunan, nahalawd. Wala pas pungkasan makaisunan. E mo tanaw ng mabasa na siya magsunan sa Lucas 24:47. Doon ay iglesia dito sugdi ang pagpangwali sa Jerusalem makaisunan. Kanya matod pa sa Sagrada Escritura makaisunan. Gikan sa Jerusalem, midaghan ang iyang mga tinunan. O matod pa sa ilang libro makaisunan. Church history written by John Lux, Reverend John Lux. Then is the page 87, mga higala, mga kaigsunan. Nagano yun ang atuang unrefutable facts. Ni ma-refute, mga kaigsunan nga facts. Mato pa din the East never adopted them, perhaps, because from the earliest times, sa unang yun nga mga Kristohanon, Sabado, Saturday was regarded as a holiday of the Christians of those parts. One minute. Diin man yung Domingo nila makaigsunan. Sumala pa sa church history. Ang Domingo, gikan sa Disolis of the Pagans. Gihimo nilang adlaw sa Ginoo makaigsunan. Busa layo ra kayo. Excuse me, sa. Ang ato ang comparative study, Brad Dritz, wata nag comparative study og Sabbath. Facilitator. Yes. We are not Please studying address to about the facilitator, brother. Yeah, for a while. we are not studying about Sabbath. Okay. We are studying about church. So, Domingo, Sabado naman iya ha. So, Okay. malayo ta na sa ato ang perspective nga topic. Okay. Please, balik lang ta sa topic. You have 32 seconds. Ang atong nasabutan kanina, duha ka topic, di ba? Sabat and Peter. Tama? Sabat and Peter. Counter objection, Mr. Dili Facilitator. siya. Ang ato nasabutan, usa ra ka topic, true church lang siya.
Truth Church lang ginasa. Brother Salwart, Wala mang dalang. Forward, dalang. Kasi ako may kaistorya, dalang. Ay, nagsaba. Ang- Nagsaba ako pangutana, bro. Ang imong stand ganina sa second stand ninyo, imong sa, it's all about Peter, ang connection ni Peter ganina. Pero katong topic ganina, usa to sa mga main topics supposedly nga tong istoryahan. Yes. Bali, nasapaw nimo siya, ni okay lang ko kay nag-istorya man ta ganina nga. Connection man to siya, bro. Yeah. Actually, Sabbath is a part po sa True Church. So, ang mahitabo ani karon, klarohon na lang na to. Karon na to. Na-exclude man nimo ganina tong about kay Peter. Unsa may plano to? Putlo na lang to, dili na ta may Sir Peter or sumpay gyud to siya. Mr. Facilitator. Dili na, kuha na to siya kanang dito na lang ta sa ato ang gikuanan nga founder to founder na lang. Ani na lang, nasugdan naman gyud ganina. Actually, gitubagan niya ganina sa ang rebuttal about po sa priesthood ni Peter. So, duha na lang gyud, mahulog na lang ni duha. Nasugdan man na to. Sige, kuha na lang. About kay Peter og sa kuha na. Mr. Facilitator, counter-objection. Pro Charge Peter na lang. Yes, Pero wala kaya na nasu- sabat. Yes, wala nang Sabat. Wala na, di na to Mr. mag-istorya. Facilitator, Okay, counter-objection. Okay, paminahon sa na to. Yes. Counter-objection, Mr. Okay, Facilitator. go ahead please. We just to clarify this. Ang among stand of view sa True Church, pinagi sa batasan. Okay. Dili mo pwede nimo pugngan. Unsa among argumento sa matuod nga iglesia? Okay. This is our stand. Depende na ninyo sa inyo pagribat. Kaya ang amo ang pagkamatuod sa mga iglesia magsunan, ang Seventh-day Adventist, tukma o kiniyag batasan, apil ang sabat niya na. Okay, thank you. That Di is na the to True patason. Church, para na Di to. na to patason. Brother, any comment? Alang sa tanan. Di na lang ko mo comment. Okay, Tayo. sige, thank you. So let's go. Mike Son, sa Seventh-day Adventist, ang ilahang stand nga ang True Church is including the attitude or character which include the Sabbath. So, si Brother Stalwart, ni go. So, doon na pa man tayo duha ka kwan, doon na pa man tayo upat ka tindugan. Doon na pa tayo ka upat ka 10 minutes. Okay, so magulta, you have 32 seconds remaining. Sa sunod aning mga rebuttal, magamit gyapon to. Ako siguro hangyo ngani, wala tayo clear nga rules kung maapil ang Sabat, maapil ang baboy or whatsoever. After ani sa inyong stand, mo break sa ta, nyan atong i-fix, then kaon. Pag magkaon, balik ta. Kaya lisod kayo gulay kaon niya, kwan. Pangit kayo, nakastand. So, you have 32 seconds, Brother Ritz, go ahead. Okay, thank you so much, no? Ginuto na to ng 32 segundos, mga igala, mga isunan. The Sunday, the solace of the pagans. Ang Sunday day, gikang gis pagano, igson. Ang Sabado, kanayong gisimba di ang Santo Cristo, Sabadista tanon dako, Henry, Isos, Nazarenos, Rex Eudorum, Sabadista na, di na Domingista. Called the day of the Lord, this Dominica, kinsay nagingon ini, in the language of the church, dili sa Biblia, mga higala, mga kaigsunan. Napupos na nga ako ang, sorry kayo. Thank you kayo. Ato sa dito, bay, palihog, bay, kayo marag init kayo. Kuan sa dito. Kumusta sa dito, kaw? Ato ning effects ni, mga to taglangit na ng kaigsunan. Wala yung mga tong langit ng mga hambugiro o niya, mga taas o karbo. Oh, wala yung mga to dito. Sigurado ko, ibilin gud mo si Yuta. Ana? Okay, thank you kayo. So, mo yun mo nga stanza ni karon ya mga unta. Okay lang ba? Sige. So, mga kaigsunan na to nga mga Catholic members, you have 10 minutes o ang inyong oras starts now. Hello, mic test. Okay. Una sa tanan, daghan salamat. Hello, Mike Tess. Hello. Hello, Mike Tess. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa atong Dios. Ikaduha, sa atong facilitator, si Brad Garing. Third, ang atong mga panelists sa Seventh-day Adventist, of course. I do not want to forget the audience. Daghang kayong salamat sa inyong pag-anid mo. This is not the usual kind of debate, but this is a sort of dialoguing and using rebuttal both sides. Then I would like to start the rebuttal speech of mine nga matul paganiha
ang tinuod nga simbahan walay pangalan. Apan dinhi sa maong basahon sa Seventh-day Adventist, The Voice of Prophecy, Friendship Course, P.O. Box 0433 Cagayan de Oro City. Gingon dinhi usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Kisa nagingon ang ilang basahon sa Seventh-day Adventist. Usa sa timaan sa matuod nga iglesia, mao ang pagkahiusa. Abi man ako way pangana man di timaan. Mao man day ni, di man day karakter. Kay mato paganina karakter ko no, kinaiya. Unya diri sa maong basahon ang pagkahiusa man. So, asa may tinuod niya to? Katong gisulti ganiha o kining ilang basahon? Ikadua, matod pa niya way pangalan, Mateo 16:18. Apan ang ilang libro, Uplift by Ellen G. White, giingon dinhi 1860, September 29, name 70 Adventist was chosen. Naman lagi pangalan. Sabi, sulti tinuodan eh. Okay? The most important thing that I would like to point out, brothers and sisters, giingon din the 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront to struggle to organize, meaning pag-create, to organize the Seventh-day Adventist into a stable institution, dili si Kristo. Mao na mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang pamahayag, gaingon dinhi ang gitawag og isa sa matuod nga ilhanan, mao kuno ang gitawag kinaiya. Kung mag-iskot ang kinaiya, that is not objective, but that is subjective. Kay pwede kong mahimong matarong, pwede kong magtinarong, pwede kong magsunod-sunod in a superficial way, but that is not sincere. Busa subjective na, dili na makita. Ang tinuod makita, witnessing, gipuy-an nimo. Sumala nining libros gihapon sa 70 sa maning katapusan, ang hitabo sa katapusang panahon, 70 Adventist gihapon nga libro, nagingon dinhi, ang iglesia namugna sa masalaypon. So dili maangkon nga ang karakter tungod kay ikaw buutan, tungod kay ikaw di mo kaog baboy, tungod kay ikaw simbag Sabado, ikaw nang tinuod. Kay pwede ko nang buhaton, bisan si Satanas, pwede niya na para malingla ang tao. Karon mga kaigsunan, ningon siya kanina, nga wa kuno'y pangalan, Mateo 16:18, apan sa ilahang The Voice of Friendship Course, ikaduhang timaan sa matuod nga iglesia. Mao ang pagkabalaan. Naaman lagi timaan. Ang ikatulong timaan sa matuod nga iglesia, mao ang pagkakatoliko kun universal. Wa man miingon diri Seventh-day Adventist, it can be claimed that they are Catholic, but they are not Catholic in time. Why? Because the Seventh-day Adventist started only in 1863. Where is the Seventh-day Adventist down to that year, 17th century? Wala. Paunsa mo mga himong ring universal. Ganito'y hakaw lang mo 18th century. Samantala, ang Katolikong gipasabot din bisan asa gapita, according to the mind of the Universal Church, the Catholic Church is start from Christ. Pag-ingon ni Kristo, panlakaw mo tibo kalibutan, that is the concept of your Universal Church. Mateo 28:19. Mo na mga kaigsunan, karong panahon na ni barog ug dunay nahagba nga pagpabarog nga sumala ang ikaupat na diay. Ikaupat nga matuod nga iglesyang timaan. Mao ang giingon, ang iyang ikaupat ug mahinungdanong timaan sa matuod nga iglesia, mao ang iyang pagka-apostoliko. Di ba mga kaigsunan, the mark of the true church, kining maong tima nga unta, mahimong debate, mahimong dialogue, pamatud-an ko nga ang gitukod ni Kristo, Santa Iglesia Apostolika Romana, ug naa ni diri sa maong ilahang basahon. Mo na mga kaigsunan,
Wa gyud mingon din bisag gamay na lang nga kami po 70 Adventist mao po ang one holy Catholic Apostolic wa gyud. But ilang giangkon ang timaan nga niadtong 1870 gi-opisyal nga pangalan ngadto sa Council of Trent mga kaigsunan. Busa tataw og klaro, dili ni siya self-serving nga dokumento kun dili ilan ning basahon. Therefore, ang ilang basahon mo'y nagpalig-on nga ang santa Iglesia Katolika Apostolikong simbahan mo'y tinuod nga iglesia. Sumala panining Ministry Magazine sa atong mga igsuon po nga buutan nga 70 Adventist, respectful person, nag-ingon din ang ilang libro. A good Catholic, of course, can be certainly be among the people of God. Kung sa daw, kani ang niya kung karakter ang iskutan, na dili iskutan nila. Kung sa ingon din ang maayong Katoliko, of course, can be certainly among the people of God, katawhan sa Dios ang Katoliko. Waming mo din katawa, good people is 70 Adventist or sa SDA, wa. Catholic. No other denomination or Christian group nga mi-claim, nga midawat o miangkon nga Katoliko sila. Walay lain, Katoliko lang. Kung doon na may muangkon nga lain sikta, kanaga sunod-sunod, kanaga kopya-kopya, kaya nasayod pa kamo nga ang tinuod nga nagamit unang termino sa iglesia sa pulong Katoliko, dili man protestante. 110 AD, 107 to 10 AD, si Ignacio ang bishop ngadto sa Antioquia, Katoliko og dili SDA. Now karon kung mingon sila SDA na, then why not nga wa ninyo gibutang diri Katoliko ang inyong gibutang o ang timaan sa Katoliko nga upat ka buok inyong gibutang. So dili ni mabawi nga kamatuoran mga higala. O dili sa nila mabawi mga kaigsunan nga kining ilahang simbahan nito'y hakaw sa 1863 mga kaigsunan sumala sa pagpamatuod nila. O ginganlan na itong September 29, 1867 Adventist. Kisay nagalan, Apostoles, si Kristo? No, ang mag-asawa, ang founder, organizer sa 70 Adventist, Ellen White and James White. Usa ka kano. Well, wala ko mubarog diri aron samaran ang inyong tagsa-tagsa kabalatian. Apan matod pa sa English, the truth is hurts. Pero sama bag doktor? Nga ang doktor, magpatambal ka na kay samad, lugiton ang samad. Masakitan ka, pero dili toyo sa doktor, natiwasan ka pagpasakit, kundi aron ka ayuhon. Nagasalamat o maayong udto ka na kuntanan. Okay, nahuman na ang rebuttal sa kigsunan natong Katoliko. Gusto na nga mukaon sa ilang side, so di na to pwede na puglan. Kung malipong na diha, kamoy mo manubag. Yes, sir. Hello, Bradwin, nagsabot man ta kanina nga inig human ato nga rebuttal, natay kurom gamay na pagkon mangaon. Okay. So, May sabutan na to gamay ha. So paliw, ali mo diri, paduol mo diri. Dili na ta maghimog rules ha. Naalang tay sabutan gamay about sa i-adapt na to. Ali sa mo diri. Kadiyot. Kinahanglan na to nga mangaon. Late naman tanangan ni. So problema gyud na to. Duha pa. Dugay ni matapos. Ali mo diri bro.